Bakit baligtad ang kulay sa film negatives? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit baligtad ang kulay sa film negatives. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Native Pinoys. Salamat sa suggestion mo. Noong panahon ng film cameras, ang mismong film ang nagsisilbing memory card. Pero hindi ito electronic. Isa itong manipis na plastic strip na may espesyal na kemikal na sobrang sensitibo sa liwanag. Kapag pinindot mo ang shutter, pumapasok ang ilaw sa lente at tumatama sa film. Isipin ninyo na parang may estudyanteng sobrang sensitive. Konting sermon lang, umiiyak agad. Ganon din ang film. Konting liwanag lang, agad itong nagre-react. Ngunit ang reaksyong iyon ay hindi pa agad nagiging normal na larawan. Ang unang nabubuo ay ang tinatawag na negative image. Ngayon ang malaking tanong, bakit kailangan pang baligtarin ang kulay? Hindi ba pwedeng diretso na lang ang litrato? Magandang tanong, class! Ang sagot ay dahil sa paraan ng chemistry ng photographic film. Kapag mas maliwanag ang bahagi ng eksena, mas maraming ilaw ang tumatama sa film. Dahil dito, mas malaki ang chemical reaction sa bahaging iyon. Ngunit pagkatapos ng pagde-develop, ang mga bahaging nakatanggap ng pinakamaraming liwanag ang nagiging mas madilim sa negative. Samantalang ang mga bahaging halos walang liwanag ay nananatiling mas malinaw o transparent. Kaya parang baligtad ang lahat ng nakikita natin. Mas madaling isipin ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mong nagsulat ka gamit ang invisible ink. Hindi mo pa makikita ang tunay na mensahe hanggat hindi mo ito iniinitan o nilalagyan ng tamang kemikal. Sa film photography, ang negative ay parang draft lamang. Hindi pa siya ang final output. Isa lang siyang intermediate step para makuha ang totoong larawan. Kaya huwag mong husgahan ng negative. Parang estudyante lang na bagsak sa first quiz, pero siya pala ang magiging valedictorian. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga kulay. Sa color negative film, bawat pangunahing kulay ay may katapat na complementary color. Ang pula ay nagiging cyan, ang berde ay nagiging magenta, ang bughaw naman ay nagiging dilaw. Bakit? Dahil ang bawat layer ng color film ay may iba't ibang kemikal na tumutugon sa iba't ibang wavelength ng liwanag. Kapag na-develop ang film, ang mga kemikal na ito ay lumilikha ng dye na kabaligtaran ng orihinal na kulay. Kaya kapag tiningnan mo ang negative, parang may naglaro ng reverse Uno card sa buong larawan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ito prank. Science lang talaga ang may pakana. Kapag gusto nang gumawa ng printed photo, saka papasok ang magic. Ang negative ay ilalagay sa enlarger o printer kung saan muling daraan ang ilaw sa film papunta sa photographic paper. Dahil baligtad ang negative, ang proseso ng pagpiprint ay muli itong binabaligtad. Ang dating madilim ay magiging maliwanag. Ang dating tiyan ay magiging pula. Ang dating dilaw ay magiging bughaw. Sa madaling salita, 2 beses naganap ang pagbaligtad kaya bumabalik sa normal ang larawan. Parang nagsuot ka ng t-shirt na baliktad. Pagkatapos mong baliktarin ulit, abay presentable ka na ulit sa reunion. May isa pang dahilan kung bakit napakaganda ng sistemang ito. Ang negative ang nagsisilbing permanenteng master copy.
Kahit ilang beses kang mag-print ng larawan, hindi nawawala ang original image basta maayos ang pagkakatago ng film. Kaya noong araw, napakahalaga ng mga negatives. Mas importante pa minsan kaysa sa mismong printed photo. Kapag nawala ang print, pwede kang gumawa ulit gamit ang negative. Pero kapag nawala ang negative, parang nawalan ka ng recipe ng paborito mong adobo. Pwede kang manghula, pero hindi na eksaktong pareho ang resulta. Dahil dito, maraming photographer noon ang sobrang ingat sa kanilang mga film strips. Hindi basta-basta hinahawakan gamit ang daliri dahil baka magkaroon ng fingerprint, gasgas, o alikabok. Para yung lola mong may plastic cover pa ang remote control. Hindi dahil gusto niyang pahirapan ang buhay mo, kundi dahil gusto niyang tumagal ang gamit. Ang negative ay mahalaga dahil iyon ang pinagmulan ng bawat litrato. Kapag nasira iyon, pati alaala ay maaaring mawala. Sa panahon ngayon, bihira nang gumamit ng film dahil halos lahat ay digital na. Ang cellphone natin ay gumagamit ng image sensor sa halip na photographic film. Ang image sensor ay agad na nagko-convert ng liwanag sa digital data. Wala nang kailangang chemical development, wala nang darkroom, at wala nang negative. Isang pindot lang, makikita mo agad ang picture. At kung hindi ka satisfied, delete! Kuha ulit. Noong panahon ng film, hindi ganoon kadali. Kada pindot ng shutter ay may katumbas na gastos. Kaya noong araw, bago kang umiti sa camera, siguradong pinag-isipan muna kung sulit ba ang ngiti mo. Sa huli, class, ang baligtad na kulay sa film negatives ay hindi simpleng kakaibang epekto lamang. Isa itong napakagandang halimbawa kung paano pinagsama ng agham ang chemistry, physics, at photography upang makagawa ng malinaw at makulay na larawan. Ang negative ay isang pansamantalang anyo lamang na kailangang baligtarin muli upang maibalik ang tunay na kulay at tamang liwanag. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Patuloy tayong magtanong, tumawa, at matuto dahil ang kaalaman parang lumang kamera. Kapag marunong kang gumamit nito, bawat sandali ay nagiging obra maestra.